I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hey everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Meron tayong upload videos updates, no? So, kung yung unang video natin, no, yun po ay ang Aganan flyover sa Iloilo, na kung saan nung nagpunta si Pangulong Marcos Jr. nung isang araw, huminto po yung convoy niya po. Tiningnan niya po yung flyover ng Aganan, flyover dyan. So hindi po kumbaga nadaanan dahil depekto, dahil po doon sa disenyo, marami pang issue. So hindi lang po yun ang problema, kasi nakalagay doon, sinabi po doon na hanggang ngayon hindi pa nadaanan yung Aganan flyover dyan sa Pabia, Iloilo, no? At yung contractors dyan, same din po doon sa gumawa sa Ongka flyover. So dahil dito mga bes, ito po yun. Itong video na ito po yung Ongka flyover. Ayan, basahin po natin para kompleto, detalyado. Iba po yung Aganan flyover nung unang video natin, ito na naman. Iba po ito po yung Ongka flyover. So sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang daming kapalpakan yung mga contractors, So I think sa mga pangulo, ang dapat nilang gawin dapat ini-inspect nila yun. Ini-inspeksyon na nila yung mga big project, kasi delikado po lalo na pagdating sa tulay. Tingnan niyo yung tulay sa Isabela, di ba? Bumagsak dahil substandard yung mga ginamit ng mga materials, hindi konkreto no? So ito ang problema sa mga contractors, at ito po mga engineer, dami ang masaklap lang dito kasi yung mga politician tulad ng mayors, sa madaling salita ang LGUs, dapat yun ini-inspeksyonan nila yung mga proyekto sa lugar nila, kasi delikado po yan sanhi ng disgrasya. Kung nagkataon bumagsak, di kawawa yung mga motorista, So ito, may problema din ang mga LGUs. Sabi nga, tinipid ang mga materials, manipis ang semento, hindi maganda yung mga bakal na ginamit, tinipid nga. Pero yung budget, ang tanong, bakit tinipid? Saan po yung mga budget, 'di ba? So dapat hindi tinipid yun. Dapat konkreto yung mga materials na ginagamit. Sabi nga, baka may kickback si mayor, si congressman, o kaya si gobernador. Ganun yung sinasabi-sabi. Hindi natin alam. So dahil nga nakita ng Pangulo ang kapalpakan ng contractors, nako, ayan na nga, malalagot talaga kayo. O ito, basahin po natin para kompleto, detalyado. Ito po, matagal na po ito, pero ipakita ko sa inyo itong ay nabanggit po doon sa unang video natin. Sa Aganan flyover, same din ang gumawa sa Ongka flyover. Ayan sabi po dito, basahin, there is one in Iloilo that we're trying to sinking flyover. We have done a reassessment on the structural integrity of the bridges. We will have to institute rectification. Sinabi ni DPWH Secretary Banuan sa deliberasyon ng Senado sa panukala nitong 2024 budget ng ahensya. Ayan, we have included some fund in the 2024 budget to implement this. For 2024 we have included, I think, about 180 million, dagdag pa niya. Sabi dito, sinabi ni Bunuan na ang lokasyon ay may problema sa geological formation nito. Ayan. Ayan po ang sakit ng Ongka flyover. Si Aganan flyover naman, yung sa disenyo, 'di ba? Napanood niyo po 'yon, yung video ko. Tapos sabi dito, mga kababayan, sinabi niya na ang geological investigation ay hindi nakuha ang ilang soft strata. Wala akong idea dito no? So, sa isang bahagi ng struktura ng flyover,
Matatandang umabot sa 680 milyon ang inilaan sa flyover sa Barangay Ungka. Tapos Pabya, Iloilo, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin napakpakinabangan ng motorista dahil sa matinding depekto nito. Oh, you see? Yan. Ito, magkasama ito guys ng Aganan flyover doon sa unang video natin. Nung pumunta si Pangulong Marcos Jr. na binisita niya po yun. Oh, sabi nga doon, uulitin ko, yung gumawa doon sa Aganan flyover na contractors, same din dito sa Ungka. Sa Ungka flyover. Ayan oh, Barangay Ungka. 2. Diyan po sa Pabya, Iloilo. Oh. Tapos yun, ganun din sa Aganan flyover, diyan din sa Pabya. Biro nyo yun. Grabe, ayan oh. Oh, 'di ba? Sayang ang pundo ng bayan. Alam nyo, sarap din katusin itong mga contractors na ito. Mga ano guys, pasakit sila eh. Sana hindi na po mauulit yan. Sayang yung mga proyekto eh. Oh. Ang akala mo ganda-ganda, yung pala ang ninipis ng simento at saka yung mga bakal. Di kayo naloka. Tapos ganun din yan sa Occidental Mindoro, palpak yung dike, tsaka yung flood control. Gawa din ng mga contractors na yan. Ano ba nangyari dito sa mga LGU ito? Ba't kung hindi pa gumalaw si Pangulong Marcos Jr., hindi kayo gumalaw? O ngayon, na-alarma kayo, natitrigger kayo sa panawagan ng Pangulo. O, nga kayo ngayon. O, ayan o, guys. O, sabi ng Pilipinas Today, DPWH maglalaan ng 180 milyon sa palpak na Ongka flyover. Sinabi ng Department of Public Works and Highways, DPWH nitong Martes, naglaan na ito ng 180 milyon para sa repair ng sinking Iloilo flyover. Sus Mariosa. Ilang kayang flyover dyan? Ito. Unang video natin, Aganan flyover. Dyan po sa Iloilo, sa Pabya rin. Ito naman sa Ongka flyover, dyan din sa Pabya. Ay, nako mga sir, mga mayor, ano bang nangyari? Ba't hindi nyo kasi, kumbaga, dapat may makialam din kayo mga congressman. Kasi kapakanan ng mga Ilonggo ang nakataya dyan eh. Siyempre, pag nasira yan, biglaan lang, dahil nga substandard yung bakal, di sino nga yun ng kawawa, di ba yung mga motorista, mga bes? Ay, grabe kayo. Ito kasi kinalkal ko ito mga kababayan. So, see? Ito yung ito po yung tingnan nyo guys, ang problema sa Ongka. Ito. Ayan ang problema sa Ongka. Ay, kawawa ang taong bayan dito sa Ongka. Ayan, ito pa. Ayan bitak. Biro nyo. Paano kaya yun, paano yan pag nahati sa gitna? Tapos maraming sasakyan na dumaan. Di disgrasya, abutin, Yan po ang Ongka. Ongka flyover, may nakita nga. Agay, litik, look. Yan. Ayan, yan si Ongka. Yan, si Ongka yan, Grabe. Oy, contractors ng Ongka. Mahiya ka naman, oy. Yan, Ongka pa rin yan. Di kayo naloka. Ay, sus Mariosep. Matindi. Ayan ang problema, Ba't parang hindi nakadikit? Ay, grabe. Ang tindi. Napakapulpul yung ang engineer nito. Kaya ang mga gumawa dito, mga siraulo talaga Ito pa. Ayan si Ongka. Grabe kayo talaga. Matindi yung mga pinagagawa nyo sa mamamayang Pilipino. Kawawa yung taong bayan. Sa mga Ilonggo, shout out sa inyo dyan. Matindi talaga itong mga to. Hindi kayo lang nahiya sa mga sarili nyo, Sa mga LGUs naman, pabaya rin kayo, Ito pa. Ito naman, mga kababayan, yung ito po yung unang video natin, yung Aganan flyover dyan sa Pabya. Lack of funds,
for recertification surfaces as DPWH6 reviews geotechnical study. Jesus Maria Joseph. Yan po yung dumaan ang convoy ni Pangulong Marcos Jr. dyan sa Aganan flyover dyan sa Iloilo itong nakarang araw. Ayan currently 308 million of the 802 million total budget for the Aganan flyover remain available for its completion under approved design. Ayan. So, dahil dyan, siyempre, ang Pangulo, to the rescue po siya. Kaya, I hope, soon as possible, magagamit po ng mga Ilonggo. Yung mga, siyempre, mga kababayan natin, mga taga Iloilo. Kaya sabi natin, to the rescue ang Pangulo. Grabe yung kapalpakan ng ginawa nung mga nakaraan. Ayan, 2019 pa po yan. Matindi. Sayang. Sayang ang pera. Mahilig kayo sa kickback. Mahilig kayo sa substandard. Hindi nyo malang inisip yung kapakanan ng mamayang Pilipino. Grabe kayo. Kung hindi pa bumaba ang Pangulo, walang nangyayari. Didisgrasya ang abutin pag ganun. Buti nga Ngayon, ang panawagan ng Pangulo sa mga contractors. Sinong kasabwat diyan? O natitrigger kayo. Dahil may susumbungan ng mga kababayan natin. Sa ating mga kababayan sa bawat lugar, huwag kayong mahiya na magsumbong sa Pangulo. Mayroon siyang website, isumbong sa Pangulo doon. Ipakita nyo. Sumbong nyo yung mga namumuno sa inyo. Kapalpakan ng mga ginagawa nila. Tulad na lang dyan sa Mindoro Occidental, palpak din ng dike, tsaka yung flood control, bitak-bitak. Kung makikita nyo sa video natin, napakanipis ng tawag di simento. Ay, mahiya naman kayo. Tama lang na ibobroadcast ni Pangulong Marcos Jr. yung mga pangalan ng contractors. Mga siraulo din o sa mga kasabwat niya ng mga LGUs. Ay, sus na rin. Mariusip kayo, ewan ko kung bakit nananalo pa kayo sa mga lugar nyo. So, yun mga kababayan, ang aking pinaka-latest updates. Di ba? Marami pa yan. Marami pang lalabas yan ng mga kapalpakan. Ang mas matindi dito, ang masaklap dito mga kababayan, kung baka pati tulay. Delikado. Tingnan nyo yung tulay sa Isabela, di ba? Bumagsak. Bakit? Kasi nga, substandard yung simento. Ay, sus Maria Joseph. Ewan ko na lang. Binigyan kayo ni Pangulong Marcos Jr. na pundo. Tapos ganun lang pang ginagawa nyo. Puro kayo kupit. Puro kayo kurakot. Kickback for the boys. Mga masiba rin kayo sa pera. Hindi kayo kontento sa sweldo nyo. Kaloka. So yun guys, ang aking pinaka latest update. See you again on my next upload. Bye bye bye. Yan babush. God bless Philippines.